or kung saan po makakapinig po tayo ng podcast na in our comfortable way. So ngayon po, ang pagkakaaralan po natin is the Book of Acts, chapter 8 to 12. So sa chapter 8 po, sabi po dito, after the death of Stephen, great persecution to the church broke up, and all except the apostles scattered throughout Judea and Samaria. And with the guidance of Saul, kilala naman po natin kung sino si Saul, they search all houses and bring everyone who they found who believes in Jesus Christ and put them into prison. So next po dito, makikilala po natin yung ministry po ni Philip. So sabi po dito, Philip is one of the apostles. He did great in the city of Samaria. He proclaims the Messiah and performs signs before the people, and many believed in his message and paid close attention to what he is saying about the Lord. So later on, makilala rin na po natin si Simon the sorcerer. So si Philip po, yung nagkaroon po ng persecution sa body of Christ doon sa Jerusalem. So nag-scattered po sila. Yung iba po pumunta po sa Samaria, yung iba pumunta sa Judea, yung iba pumunta sa Galilea. So si Philip po ay napunta sa Samaria. And alam naman po natin na ang Samaria ay merong hindi pagkakaunawaan doon sa mga taga-Jerusalem. So dito po makikita po natin si Philip, doon po siya napunta. Si Philip po ay isa sa apostles ni Jesus Christ. So doon po sa Samaria, he proclaims that Messiah is Jesus Christ. So nag-perform po siya doon ng many signs and wonders. And yung mga tao po doon sa Samaria na nakakita sa kanya ay naniwala doon sa mensahe na dala-dala niya. Then lahat ng kung iyon ay naniwala sa Panginoong Yesus. And then isa po doon si Simon the sorcerer. There is a man who practiced sorcery for a long period of time, and through his magic, he amazed many people in Samaria in all level. So sabi po dito, in all level, in low and in high level of that community. But when Philip preached the gospel and the kingdom of heaven before them, many believed with him and followed him and have been baptized by Philip. Even po si Simon, the sorcerer, yung nagpa-perform ng magic before people, naniwala rin po doon sa mensahe ni Philip about Jesus Christ. So even Simon the sorcerer believed and followed Philip. When the apostle heard about the mighty deeds of Philip in Samaria, they sent out Peter and John to them to pray for the Samaritan that they might receive the Holy Spirit. So yung iba po, di ba po, yung mga disciples, nag-scatter po sila maliban po doon sa mga apostles. Sila po ay naiwan doon or nag-stay po doon sa Jerusalem. Nung narinig po nila yung ginagawa po ni Philip sa Samaria, kung gaano po ka-successful or kung gaano ka-powerful yung ministry ni Philip doon sa Samaria, they sent out Peter and John para ipanalangin yung mga yung mga taga-Samaria na tumanggap sa Panginoon. Kasi di ba po, nabaptize po sila. So ang gagawin po ni John and ni Peter, sila naman po yung magpapatanggap ng Holy Spirit doon sa mga naniwala sa mensaheng nadala ni Philip. So even po yung si Simon, naging isa po siyang follower. Pero alam naman po natin yung kwento ni Simon. Di ba po, before dumating si Philip, tinagurian po siyang isa, sabi po dito, great power of God. Kasi naniniwala sila na ginagawa ni Simon ay galing sa Panginoon. So marami sa kanyang naniniwala, marami sa kanya sumusunod. Pero nung nagpakilala si Philip, yung si Philip na yung nagbigay ng mensahe about Jesus Christ and the kingdom of heaven, marami rin pong naniwala kay Philip, even si Simon the sorcerer. And then, nung dumating na po si John and si Peter doon sa Samaria para po ipag-pray yung mga naniwala, nakita rin po ni Simon the sorcerer kung paano na-receive ng mga tao yung Holy Spirit. Paano po ito na-receive? Nilayhan lang po ni Peter and ni John yung mga tao, and then
that time, na-receive na po nila ang Holy Spirit. Then, si Simon po, yung nakita niyo po ito, parang na-amaze po siya. To the extent, kung babasahin po natin yan, na nag-offer siya ng money para lang ibigay ni Peter and ni John kay Simon yung ganong ability din na pagka nilayan niya po yung mga tao, marireceive rin po nila yung Holy Spirit. Pero nirebuke po siya ni Peter. Sabi ni Peter, wala daw pong parte si Simon doon sa ministry or doon sa gawain na pinapagawa sa kanila ni Jesus Christ kasi doon sa motibo ng puso niya. Sabi po dito, doon sa binasa ko, out of jealousy, Simon wanted to possess what Peter and John performed before the people. So nagseselos si Simon the sorcerer doon sa uh, nangyayari doon sa area na yon or sa lugar na yon. Kasi di ba po, before, siya yung sinusundan, siya yung pinapakinggan, then nagpakilala si Philip, dumating si Peter, dumating si John, then yung mga tao, nag-cling na doon sa tatlo, kay Philip, kay Peter, and kay John. So nawala po na siya sa eksena. So ang ginawa niya po, in-offer niya yung pera niya para bilhin yung ability ni Peter and ni John. Ganun po yung nagagawa ng jealousy sa isang tao. Kung hindi po tama yung puso natin before God, kung ano man po yung makita natin, kung ano man po yung meron tayo, parang in-offer natin po yun para lang magkaroon po tayo ng same power authority na meron sa nakikita natin mga kasama natin na uh, na nagbibigay ng mensahe ng Panginoon. So that's what bitterness brought to man. When they see that someone is doing well compared to them, they will easily get jealous and try to possess what others have. Motive of the heart is more important to the Lord than the ability or capability of someone. So sana po maunawaan natin to na every time po natatayo tayo before God at nais po nating makaisa sa gawain niya, sana po magkaroon po muna tayo ng time to seek God and ask na ayusin muna yung puso natin para maging worthy po tayo na maging hasik ng kanya mensahe sa mga taong nangangailangan nito. And sabi pa rin po doon, sa binasa ko, pride hindered Simon to know the Lord genuinely. In verse 10 said that people of Samaria called Simon the great power of God. Many people are being amazed by his act. Then Philip came in. A proud person might give an outward display. Sabi pa nga po dito, ito po yung nag-struck out sa akin, yung binasa ko po ito. Sabi po doon, a proud person might give an outward display of faith because it is the right thing to do in the eyes of Christians. But deep inside their heart, they may fail to submit to Jesus Christ. Many of us is like Simon. We are a great pretender. Our faith is not genuine before God because we play it before the people. Karamihan daw po or meron daw po or somehow meron po sa atin mga mananampalataya ni Jesucristo, pinapakita natin yung faith natin pagkasama natin yung mga brethren natin. Kasi ayun yung tamang gawin sa oras na yon. Pero deep within our heart, we like Simon. Hindi genuine yung faith, hindi genuine yung pinapakita natin before the eyes of others. We play our faith. And simony, doon ko rin po nakita na meron po palang sin na nag-occur within the church. It is called simony. Simony is a sin of buying or selling church offices or privileges because of this particular incident. So itong sin na daw po na to, na simony, pinangalan ito right before doon sa ginawa ni Simon the sorcerer. Di ba po kasi si Simon, tinangka niyang bilhin yung ability or yung ginawa ni Peter and ni John. So sa church daw po, meron daw po sin na nag-occur wherein people are buying or selling church offices or privileges.
It is sad, but it is true that it happened in some churches wherein they can buy or use their money to control the church. Kaya po, meron pong mga churches, ayun lang po yung nakakalungkot, na meron pong mga churches na ginagamit nila yung mga pera nila para kontrolin yung church, which is dapat hindi po nangyayari. Di ba po sa bawat churches, dapat ang head is Jesus Christ. Kaya kung ano man po dapat yung binababa ni Jesus Christ sa church na iyon, dapat tayo po yung gagawin natin. Dapat hindi po tayo nagra-run after doon sa mga member natin or sa mga kasama natin na mapera. Since na mapera sila, sila yung sinusunod natin. Kung naman yung gusto nila, ayun po yung ginagawa natin. Kahit na alam natin sa sarili natin na nakoconvict tayo kung hindi tama yung pinapagawa. Pero since sila yung may pera, sila yung nagpapa-under ng church, sila yung nagsasustain ng church, wala tayong magawa. So sana pagkaroon tayo ng strength or ng courage to put this particular sin, which is the simony, to an end. Sana po, hindi na po ginagamit yung pera para kontrolin yung church. They believe in blessing follows money rather than money following blessing. So naniniwala po sila na yung blessing daw po ay sumusunod sa pera rather than yung pera ay sumusunod sa pagpapala. So pagmuni-munihan po natin itong mga bagay na ito dahil ito po ay malaki ang may tutulong sa atin. Tsaka po prevalent po ito sa mga churches na napupuntahan natin. So moving forward, Philip and the Ethiopian. Dito po sa verse na ito, we see that Philip is the front runner in Samaria. Kung mapapansin po natin sa chapter 8, puro po si Philip yung mababasa po natin dyan. He does many things and the Lord is within him. He brought more Samaritans toward Jesus Christ. And after a fruitful ministry where everything is a success, God led Philip to go to a deserted road. Makikita po natin yan sa verse 26. Chapter 8, verse 26. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. Yung pinakita po to sa akin ni Lord, na-amaze po ako kay Philip. Yung sa puso niya, sa paglilingkod sa Panginoon. Sana po makuha natin to na sana po magkaroon po tayo ng puso na katulad ni Philip. May we all have the attitude of Philip in serving God. Ano po yun? Ano po yung pinakita sa akin ni Lord? May we all have the right attitude of the heart when God says something or give new direction to us. May we be like Philip who did not cling to the success of his ministry in Samaria. Di ba po ang hirap gawin nun? Pagka po nakita po natin na yung ginagawa natin para sa Panginoon ay lahat successful. Sa lugar na yon, successful lahat po ng ministry natin. Tapos one time, binigyan po tayo ng direction ni Lord. Umalis ka dyan sa lugar na yan, pumunta ka sa lugar na ito. Siguro po karamihan po sa atin, parang mahihirapan umalis doon sa lugar na yon. Kasi lahat po, lahat okay eh. Lahat successful, fruitful yung ministry natin. Pero, God want us to go in another place. Dahil doon, meron po ulit siyang ipapagawa sa atin. Sana po magkaroon po tayo ng puso na katulad ni Simon, na hindi siya nagkikling doon sa success, hindi siya nagkikling doon sa fruitful na ministry, kundi doon po siya after sa pinapagawa sa kanya ni Jesus Christ. We can also see here that when God wants us to go in a certain place, it means that He wants you to meet someone there. We can see it here when the Bible said that the Spirit did Philip, but not only Philip, but also the Ethiopian eunuch. Sa kwento na ito po yung merong Ethiopian eunuch na nagbabasa
ng mensahe ng Panginoon, yung Book of Prophet. So nung ano po, binabasa po ito ng eunuch, syempre po hindi niya po masyado itong naiintindihan. Kaya po ang ginawa po ng Panginoon, nilid niya po si Philip papunta doon kung nasaan yung Ethiopian eunuch. And not only si Philip yung nilid ng Holy Spirit, but also the Ethiopian eunuch, kung saan sila magtatagpo. The Ethiopian eunuch wanted to be baptized. Yung nangyari po dito, inexplain po ni Philip sa Ethiopian eunuch, yung binabasa niya about doon sa Messiah. About kay Jesus Christ, na siya yung Messiah na ginawang alay, ganun. So doon niya po naunawaan na maigi. Tapos along the way, may nakita po yung Ethiopian eunuch na tubig. Sabi niya po doon, he wanted to be baptized in the water. And tinanong niya po si Philip kung ano daw po yung pumipigil or what hindered him to be baptized. Philip answered. Ito po yung tandaan po natin at pagmalay-malayan natin. Philip answered the Ethiopian eunuch, if you believe with all your heart, you may. So yung agam-agam po ng Ethiopian eunuch, ito po yung sinagot ni Philip. Kung naniniwala daw siya ng buong puso, pwede naman daw po siyang mabaptize. Tandaan po natin na head knowledge is not enough for us to be used by God. It should be also down in our heart. Many people know in their mind that Jesus died for the sin. But do we know within our hearts that He died to cleanse us from our sin? Iba po kasi yung alam ng utak natin sa nararamdaman natin sa puso natin. Kaya nga po, di ba? Ang trono ng Panginoon ay nasa puso natin, wala sa utak natin. Kasi po, di ba, sabi po sa salita ng Diyos, ang utak daw po natin ang most deceitful thing. Kaya po dapat, yung mga napapakinggan natin, hindi lang natin siya kinakabisado, hindi lang natin siya isinasa isip, kundi isinasa puso po natin. So ayun po yung gustong iparating sa atin sa chapter 8. So moving forward sa chapter 9, ito po yung conversion ni Saul. Alam naman po natin na si Saul ay siya yung nagli-lead ng persecution sa lahat ng believer during this time. Dumating pa nga po sa extent na humingi na po siya ng letter sa head priest para po sa lahat ng synagogue sa Damascus, kada pupuntahan niya doon, kung sino man po yung makita niya doon na believer, ay ipapakulong niya. So sabi po dito, Saul is at its peak on persecuting the believer. He asked the head priest for a letter to the synagogues in Damascus, a letter that allows him to drag into prison every disciple he will find there. But on his way, dito rin po natin makikita yung turnaround ng buhay ni Saul. On his way, the Lord appeared before him that made him fall in the ground and hide his face as hard as he could. Then the Lord spoke to him, Saul, Saul, why do you persecute me? In the Bible, when we see that the Lord mentioned name twice, it is to display deep emotion. So makikita po natin yan, pagka na-encounter po natin, pag nagbasa po tayo ng Biblia, pag nakita po natin na yung pangalan ng isang tao or ng character doon ay inuulit-ulit more than twice ni Lord, ibig sabihin po doon, it displays deep emotion. Katulad po na nangyari dito kay Saul. Twice po na binanggit ni Jesus Christ yung pangalan ni Saul and tinanong niya kung bakit niya inuusig ang Panginoon. So yung oras na ito, sabi po dun sa pag-aaral natin, nangyari po ito sa katanghaliang tapat. Kaya po si Saul, yung nagpakita sa kanya or nag-appear sa kanya si Jesus Christ, through light,
Tinago niya po yung mukha niya sa lupa sa abot ng mga kaya niya kasi masyado na siyang nasisilaw. Tapos po, after niya po ma-experience yun, after niya po marinig yung boses ng Panginoon, ito po yung nasabi niya. In New King James Version, in chapter 9, verse 6, so he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Kung mapapansin po natin, in other version, wala po itong linya na to na tinanong ni Saul, Jesus Christ, kung ano yung dapat niyang gawin. Sa New King James Version, nandun po nakasulat, tinanong po ni Saul, Jesus Christ, kung ano yung gusto niyang gawin. Ano po yung gusto ko iparating dito? Few dare to really ask God this question. But when we ask this question, we must ask it with submission and determined obedience. Kung tayo po si Saul, tinanong po natin to sa Panginoon, dapat po, kung tatanungin natin ang Panginoon ng ganito, kung anong gusto niyang gawin natin, dapat po, meron po tayong pusong gustong mag-submit and determine po tayo na mag-obey kung ano po yung sasabihin sa atin ng Panginoon. Kasi po useless yung pagtatanong natin kung hindi naman po natin susundin. Tama po, di ba? Para pa sa yung tinanong natin, Lord, ano pong gusto mong gawin ko? Kung wala naman po tayong wala naman po tayong pusong gustong sumunod at wala naman tayong willingness na mag-obey. Si Lord na yung tinanong natin, tapos ganun pa rin yung ipapakita natin. Parang wala. So di ba po, parang nakakabastos po. Then the Lord answered Saul, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. This is often the character of God. God's direction in our life. He directs us one step at a time instead of laying out the details of the grand plan all at once. Ito po yung good character ng Panginoon sa atin eh. For example po tayo, new believer. Tapos po, tinanong natin ang Panginoon kung anong gusto niya, anong layunin niya sa buhay natin. Tapos binigyan niya po tayo ng direction. Hindi niya po agad sa atin papakita yung pinaka-plano niya sa buhay natin. Kundi ang ipapakita niya lang po sa atin, bibigyan niya lang po tayo ng simple instruction kung saan kayang-kaya natin gawin. Hindi niya po ipapakita yun kasi alam po ng Panginoon na pag sinabi niya, yung great plan niya, yung pinaka-plano niya sa buhay natin, may tendency na tayo ay tumalikod agad. Kasi po, syempre, parang bago lang tayo, tapos ganun agad yung marireceive natin. Hindi pa tayo ganun ka-strong sa faith natin, tapos ganun po pala yung greater plan niya sa atin. Di ba po parang tayo mabubulunan nun? Kumbaga sa baby, as soft food pa lang yung binibigay, hindi pa po siya binibigyan ng solid meat. When we are just a new believer of Christ, He will not tell us His plan toward our life. He will just give us simple direction one at a time. Hindi po yung sunod-sunod. He will give us direction one at a time because He knew that we might be overwhelmed when He do so. He will just reveal His great plan to us, to those who have a deeper relationship on Him. Paano po natin nasabi yon na sinasabi niya lang yung greater plan niya. For example, ako po, bago lang po ako. Tapos si Pastora Ana ay matagal na po. So kung yung Panginoon, kakausapin ako about sa plan niya sa buhay ko, hindi niya po saan i-reveal yun agad. Kanino niya po i-reveal yun? Doon sa tao na mayroong deeper relationship na sa Kanya. Kung sino po yung makakaunawa ng higit kaysa sa akin na pagwanda. Paano ko po nasabi yon? Makikita po natin yung dyan sa kwento ni Saul.
nung tinawag po siya ng Panginoon. Di ba po sabi po dyan, His great plan to us, to those who have deeper relationship with Him, to the one who know Him more than we do. Just like in case of Saul, He just give him a simple direction to go to a certain place, but to Ananias, He showed him what will Saul need to experience in knowing Him. Kumbaga, kay Saul at kay Ananias niya, pinakita yung greater plan niya sa buhay ni Saul. Kung ano yung layunin niya sa buhay ni Saul. Sabi po doon ni Lord kay Ananias, kasi po yung kinausap ni Lord si Ananias, sabi po kasi ni Lord doon, pumunta ka sa isang lugar na ganito, may makikita kang tao na ganito, na nagpipray, at may layunin ako sa kanya. Binigay ni Lord yung pangalan, Saul. Sabi niya Ananias, Lord, wait lang. Marami ako naririnig about sa tao na ito at siya po yung nagpe-persecute sa mga believer. Tapos gusto niyo po akong pumunta doon para ipag-pray siya. Anong sabi niya po doon? Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their king and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. So kay Ananias niya po sinabi kung ano yung layunin ni Lord sa buhay ni Saul. Sabi niya doon, gagamitin niya si Saul para maghatid ng mensahe niya sa mga Gentile and before the Israelites. So kung si Saul, kung kay Saul niya pinakita agad to, ano po sa tingin natin na mararamdaman ni Saul? Di ba po parang mag-doubt siya? Parang mamamatay agad yung faith na na-receive niya, yung pagkakakilala niya kay Jesus Christ kasi binigyan agad siya ng ganong kabigat na layunin. Siyempre po, sa character ni Saul, alam naman niya po yung ginagawa niya. Siya yung mahabol sa mga believer, siya yung nagpapakulong sa mga believer, siya yung nangunguna para usigin yung mga believer. And then, gagawin niya, papagawa ni Lord sa kanya to, na siya yung dadala ng mensahe ng Panginoon para sa mga taong nangangailangan niya. Siyempre po, di ba, magda-doubt si Paul doon. So, ganun po, yung way ni Lord, pagka tayo po ay tatawagin niya para sa layunin niya. Hindi niya po agad bubuhos sa atin yan, one time, big time. Uunti-untiin niya tayo until such time kung saan kaya na natin itong tanggapin. Sounds familiar po, di ba? Ganito rin po yung pinapakitang leadership ng ating pastora sa atin. Di ba po, kung kayo po nakakausap na po natin, nakakasama na po natin si Ma'am Grace sa mga mission, sa mga gawain, marami pong nire-reveal ang Lord kay Ma'am Grace na hindi about sa ating lahat, na hindi niya agad-agad ino-open sa atin. Eh bakit sa kanya nire-reveal? Bakit hindi sa atin nire-reveal? Kasi baka hindi natin kayanin. Baka tumalikod ka. Kaya nire-reveal yun ni Lord kay Pastor Grace sa ating leader. And unti-untiin yun, i-explain sa atin ng ating pastor. Ganon po kasi pag-alaga ang Panginoon. Hindi niya tayo bibigyan ng more than what we can bear. Gagamit siya ng tao para ihayag ito or explain ito sa atin na kaya natin tanggapin pa. So in Damascus and Jerusalem, in verse 20, immediately he preached the Christ in the synagogues that he is the Son of God. Then all who heard were amazed and said, is this not he who destroyed those who called on his name in Jerusalem and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priest? But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. Saul started preaching Jesus Christ is the Son of God in synagogue of Damascus, and he grew more powerful each day. So dahil doon sa little by little na direction na binibigay ni Lord kay Saul, kaya nagagawa ng husto ni Saul yung mga pinapagawa sa kanya ni Jesus Christ. So ganun din po sa atin. Uunti-untiin po tayo ni Jesus Christ, ng Panginoon, until such time na
kaya niya na tayong pakawalan, kaya niya na tayong pagkatiwalaan ng much greater uh, na gawain para sa Kanya. Our new identity, ang makikita rin po natin dito, our new identity will always bring confusion to those who surround us. It's either they will go with us or go against us. Doon sa binasa natin ng mensahe, di pa po nagkaroon ng confusion. Kilala nila si Saul. Kilala rin nila kung sino yung mga nagbibigay ng mensahe about the kingdom of God. So yung narinig nila si Saul na nagbibigay ng mensahe, the same message na binibigay ng mga disciple, ng mga apostle, na-confuse sila. Di ba ayan yung tao? Siya yung tao na umuusig sa mga disipulo ng Panginoong Kristo. Tapos siya naman yung nagbibigay ng mensahe. Dito po natin makikita yung one of our traits na madali tayong manghusga. Yung parang dinideprive natin yung isang tao na magbago. Dito rin po natin makikita yung difference between alam tayo sa kilala tayo. Di ba po? Iba yung sa mga tao na naalam lang tayo sa kilala tayo. Those people na alam lang ang patungkol sa atin will always go against us. Kasi alam lang nila tayo eh. Alam lang nila yung patungkol sa atin. Pero hindi talaga nila tayo kilala. But to those na nakilala tayo, kilala tayo, will always stay at our side. Kung bigla man tayo nagbago, kilala tayo ng taong ito eh. Hindi sila aalis agad. Pero yung mga tao na alam lang yung patungkol sa atin, sila pa po yung mabilis maghusga sa atin na parang kilala yung buong pagkatao natin. Dito rin po natin makita na si Saul escaped the plot against him with the help of his followers. Kaya ito po yung importansya na meron tayong circle of friends na kasama natin all throughout ng lakad natin, Christian life natin. Kasi tayo lang din yung magpoprotekta sa bawat isa. So dito po, yung nag-asig na mensahe si Saul about the kingdom of heaven, meron pong nag-plot para patayin si Saul. Pero may nakaalam nito yung mga kaibigan niya, yung mga taong malapit sa kanya. Kaya tinulungan nila si Saul para makataka. Saul went to Jerusalem and attempt to join the other disciple, but they are afraid of him, thinking that he will put them into prison. But Barnabas took him and brought him to the apostle, and he told them how Jesus appeared to Saul. Dito po natin makita na si Saul, nag-attempt siyang lumapit doon sa mga disciple. Pero since nakilala nila si Saul bilang taga-usig nila, natakot po sila na sumama kay Saul. Pero may isang tao doon naniniwala kay Saul. At sinama niya pa si Saul sa mga apostle at siya yung nag-explain kung paano na-encounter ni Saul si Jesus Christ. Ito po si Barnabas. It is inevitable that people will have doubt about our capability. But it is certain that out of 1,000 people na merong doubt sa atin, there will always be one who will stand by our. Katulad po na nangyari kay Saul. Kahit na napapalibutan siya ng libo-libong tao or na maraming tao, nagkakaroon ng doubt sa kanya, na hinuhusgahan siya. Meron at meron dyan na maniniwala sa kanya. At ayun po si Barnabas. So Saul stayed with them and moved freely in Jerusalem, preaching the goodness of God. He even debated with the Grecian Jews and plot to kill him, but the brothers know about it and they took him down to Caesarea and sent him to Tarsus. And the church in Judea, Galilee, and Samaria spent time with peace, and it was strengthened and encouraged by the Holy Spirit and grew in numbers, living in the fear of the Lord. So that time, nung isa na po si Saul, sa nag-aasig na mensahe ng Panginoon, nagkaroon na po ng peace doon sa lugar na yon. Samaria, sa Judea, sa Galilee.
Kasi isa na po yung tinuturing nilang kaaway, isa na po doon sa kasamahan nila, katulong nila na nagpapasik ng mensahe ng Panginoon. So dito po, moving forward, dito naman po natin may encounter si Aeneas and Dorcas. Aeneas, the paralytic, for 8 years was healed by Peter through the name of Jesus Christ. And those who saw it turned to the Lord. Then another one, Tabitha, who also known as Dorcas, who brought to life again because of his good deeds. So dito po nakita po natin, may pinagaling po at binuhay ang mga disipulo at ang mga apostol. Si Ananias po, isa po siyang paralitiko in 8 years. And then pinagaling po siya ni Peter through the name of Jesus Christ. And lahat alam naman po natin na pag may pinapagaling, ang mga apostles or disciples, lahat ng nakakita nun, biglang naniniwala sa Panginoong Jesus. Pero meron pong different yung ginawa ni Peter kay Ananias at kay Dorcas. Kay Ananias, ginawa niya po ito sa harapan ng maraming tao. Pero yung kay Dorcas, ginawa niya po ito nang silang dalawa lang sa isang kwarto. Ano po yung gusto kong ipakita dito? Ano po yung natutunan at pinakita po sa akin ng Panginoon dito? Pag po ang miracle ginagawa in public, ito po ay nagbibigay lang po ng encouragement sa other people na maniwala. Parang hinihikayat sila na maniwala or manampalataya sa Panginoon. Pero kung may purpose si Lord sa isang tao, lagi niya po itong ginagawa in a private place. Lagi niya pong sinisiklud yun. Lagi lang sila yung nakaka-witness no? Just like what Jesus did, may binuhay siya. Anak ng Kristo yun. Sila lang po yun. Maraming tao sa isang lugar, ay sa isang bahay. Pero ang ginawa ni Jesus Christ, kinalabas niya lahat ng tao doon. Tsaka niya po binuhay yung anak ng isang opisyal. Ganun rin yung ginawa ni Peter. Maraming tao doon sa bahay ni Dorcas, pinalabas niya ang mga ito, sa kanya ginawa, pinag-pray si Dorcas at sinabihan si Dorcas na bumangon. At si Dorcas ay bumangon. So kita po natin yun. Sana po makita natin yun. In chapter 10, dito naman po natin makikita, dito po unang pinakita sa atin ng Panginoon na hindi siya, wala siyang favoritism. So paano po natin makikita yon? Sa kwento po ng buhay ni Cornelius. Cornelius saw a vision of an angel visited him just like what happened to the Ethiopian eunuch out of his hunger to know the Lord was baptized. So Cornelius, out of his belief about the Lord, together with his family, also being baptized. Makikita po natin yan sa verse 8. The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray. About the 6th hour, then he became very hungry and wanted to eat. But while they made ready, he fell into a trance. And saw heaven open, and an object like a great ship bound at the four corners, descending to him and let down to the earth. In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And a voice came to him, Rise, Peter, kill and eat. But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Alam naman po natin itong kwento. Hello. Alam naman po natin yung kwento na ito. Yung nagkaroon po ng vision si Peter about the unclean animals. Tapos sinabi sa kanya ni Lord, patayin niya yung mga animals na yon, and then kainin niya. So sabi ni Peter, hindi po ako kumakain ng unclean animal. So ano po yung gusto ipakita doon? Peter saw a vision
We all know that nowadays, God spoke to us through vision. Di ba po, wala naman po sa atin agad kinakausap ni Lord. Compared before na directly nakakausap ni Jesus Christ yung mga disciples niya and mga apostles niya. Naririnig nila audible yung boses ng Panginoon. Sa atin ngayon, makakausap po natin ng Panginoon through vision. That is why it is important, most especially to those who belong to the higher form way of prayer, the intercessor. We should ask God to clear our thoughts and mind before we come into His presence. Di ba po, sabi po dito, nakausap po tayo ng Panginoon through vision. Kaya importante sa bawat isa na mananalangin at doon sa mga nabibilang into highest other form of prayer, which is the intercession, dapat po, bago po tayo lumapit sa Panginoon, dapat po, pinagpe-pray muna natin yung sarili natin, na linisin yung puso at isipan natin sa lahat ng dumi, lahat ng bahid, ng karumihan na meron tayo. Kasi sabi po doon, yung binasa ko po ito, yung pinag-aralan ko po ito, may line po doon na nag-struck out sa akin. Because it is through the eyes of our mind we saw this vision. And through the ears of our mind, we hear His voice. So sana po ma-gets po natin to. Through the eyes of our mind, we see or we saw this vision, and through the ears of our mind, we hear His voice. Kaya po importante na pag mananalangin tayo, pinapalinis natin sa Panginoon ang ating isipan. Kasi through our mind, doon natin, through the eyes of our mind, through the ear of our mind, doon nangungusap ang Panginoon. Kaya importanteng malinis ang ating utak, ang ating isipan. Minsan po kasi pag nag-pray tayo, tapos may binigay sa ating vision, kung hindi po tama, kung hindi po malinis tayo before God, nagkakaroon po tayo ng sariling impression sa mga nakikita nating vision. Kaya po, importante na bago po tayo manalangin sa Panginoon, hilingin po natin ang banal na dugo ng Kristo na linisin tayo para maging karapat-dapat tayong tumayo before Him. In verse 34, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. Dito na po natin makita yung sinasabi na si Lord ay hindi nagkakaroon ng favoritism. In truth, sabi po ni Peter, in truth, I perceive that God shows no partiality, but in every nation, whoever fears Him and work righteousness is accepted by Him. The words which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ. He is the Lord of all. That word, which was proclaimed throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. So dito po, yung binasa ko po to, sabi po dito, this is the beginning where God showed to Apostle Peter that he did not play partiality or favoritism between Jews and the Gentiles. Because before it happened, in Jewish tradition, they started, alam niyo po ba, yung pinag-aralan, yung nabasa ko po to, meron po palang tradisyon yung mga Jews na every morning, every day, nagpe-pray sila bago sila mag-start ng mga gawain sila, nagpe-pray sila. At ito yung sinasabi nila sa prayer nila. They started their days with a prayer thanking God that he was not a slave, a Gentile, or a woman. A basic part of the Jewish religion in the days of the New Testament was an oath that promised that one would never help a Gentile under any circumstances. Ganun po yung practices ng mga Jews toward Gentiles. Bawal silang
tumulong sa mga Gentiles in any circumstances. Pero dito sa pinakita ni Peter, binura niya po ito lang. At makakita po natin along the way kung ano po yung magiging reaction ng other disciples kay Peter nung nakita nila na nakikipag-acquaint siya sa mga Gentiles. Tapos po meron pa po dito, yung pinaka-worst na practice ng mga Jews before, kahit daw po yung babaeng Gentiles ng anak, bawal na bawal nila tulungan niyon. Kasi ano yung binibigay sa kanilang aral? Kasi pag tinulungan daw nila ng mga anak ang babaeng Gentile, parang di na tinutulungan pa nila, dumami yung mga hindi. Diba alam po natin na yung Jews and Gentiles ay hindi magkasundo. Iba yung paniniwala ng bawat panig. So that's the reason why when the other fellow believer criticized Peter because he acquainted with the Gentiles and made them receive the Holy Spirit. Makikita po natin yan sa chapter 11. Peter explained his action. After Peter told the other believers about his vision and what the Lord told him to do, they stopped questioning Peter and began to thank God. So dito po sa situation na to, doon po in-explain ni Peter sa mga disciple kung bakit niya pinuntahan si Cornelius at bakit siya nandoon para ipanalangin yung buong sambahayan, Cornelius, para tumanggap sa Holy Spirit. Kasi nga po, doon pinabasag ng Panginoon yung mindset ng mga disciples na ang mensahe ng Panginoon ay para lang sa mga Jews, not to the Gentiles. That time, yung mga Jews, feeling privileged sila sa mensahe ng Panginoon. Na exclusive lang ito para sa kanila. Na hindi ito pwedeng tanggapin ng mga ibang lahi maliban sa kanila. Doon po pinakita ng Panginoon sa bawat disciple na hindi siya yung ganong uri ng Panginoon na meron siyang kinikilingan, meron siyang favorite na lahi. Kumbaga, bagkos doon niya pinakita na ang kanyang pag-ibig at kanyang habag, ang kanyang mensahe ay open to all nations. Barnabas was sent to Antioch to preach the kingdom of God and brought a great number of people to the Lord. Then he went down to Tarsus to look for Saul, and they had been together for the whole year in Antioch. There the disciple was first called Christian. So dito po, along the way, makikita po natin dyan, mababasa natin, the church in Antioch. Doon po sa church in Antioch, doon po nagkaroon ng unang tagure yung mga Christian. Doon po unang tinawag yung mga believers, yung mga disciple na Christian. In verse 27, and in these days prophet came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which also happened in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. This they also did and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Dito po sa kwento na ito, makikita po natin, si Barnabas po, na nasa Antioch siya, pumunta po siya sa Tarsus, hinahanap niya po si Saul. At doon po sila nagsama within a year. Doon po sila nagtulong para mag-minister sa mga tao sa Antioch. So yun po, naging fruitful po yung ministry ni Barnabas at ni Saul doon sa lugar na iyon. And then, meron po doon isang prophet na pumunta doon. Tapos sinabi, may darating daw na famine doon sa lugar na iyon. At dito po natin makita kung paano po dapat tayong mga mananampalataya, naniniwala sa Panginoon, kung ano po yung action na dapat meron tayo every time na meron ganitong situation. Alam po natin
Sa istorya na to, nagtulong-tulong yung mga believer para magbigay ng relief doon sa mga maapektuhan ng famine. Hindi sinabi dito na yung mayayaman lang, yung may mga capability lang, yung tumulong. Kundi sinabi dito, in all their ability to help, tumulong sila. Dito po natin makita yung unity and resilience ng body of Christ sa community to help others by their own means. So sana po ganito po tayo na pag may nangangailangan at alam naman po natin na kaya natin tumulong, tumulong po tayo. Di ba po sabi sa salita ng Diyos, do not withhold good things to those who needs it when it is in your power to do it. Kung kaya mo tumulong, tumulong tayo. Huwag po natin i-deprive yung tulong na meron tayo na kaya natin gawin sa mga taong nangangailangan. So ito po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon na every time na may nahihirapan, dapat tayo as a body of Christ, as Christian, dapat tayo nagtutulungan. Hindi tayo yung nagsisiraan. So moving forward sa chapter 12, dito naman po natin makikita kung paano po niligtas ng Panginoon si Peter nung nahuli siya ni Herod. King Herod arrested some who belonged to the church, intended to persecute them. He had James, dito rin po natin makikita kung paano niya po pinapatay si James, yung kapatid ni John. Di ba pala po natin si James at si John, sila po yung tinaguriang Sons of Thunder. So dito po makikita natin yung kamatayan ni James. Pinatay po siya ni Herod through sword. When Herod noticed that killing James pleases the Jews, he also started rooting for Peter. After he had him, he put Peter into prison for 8 days. Sabi po dito, and when Herod was about to bring him out, that night, Peter was sleeping. Ang kwento na po ito, after po patayin ni Herod si James, nakita niya po na natuwa yung mga Jews. Dito po natin makita na dapat sa isang leader, dapat hindi po tayo nagra-run after the pleases of men. Kasi pag we run after the pleases of men, praises of men, if we run to please men, madiderail po yung leadership na meron tayo. Hindi po tayo magkakaroon ng good countenance, hindi po tayo magkakaroon ng tamang, yung tawag po dito, yung tamang pamamalakad sa mga nasasukupan natin. Sa verse 6 po, and when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. And he struck Peter on the side and raised him up, saying, arise quickly. And his chains fell off his hands. Then the angel said to him, gird yourself and tie on your sandals. And so he did. Dito po natin makikita kung binasa sa pagbabasa po natin nito, si Peter po kasi nahuli po siya, di ba? Tapos kinulong siya. Makikita po natin the day before nung execution ni Peter, makikita po natin si Peter ay natutulog lang. Ano po yung pagkakaintindi natin dito? Hindi po ba natin natanong bakit siya natutulog lang? Ba't hindi siya nagpe-pray? Wala siyang ginagawa. Ano to? Parang tinanggap lang po ba ni Peter yung faith niya that time na mamamatay na siya? Hindi po. Doon po sa pag-aaral na ginawa po natin, na ginawa ko po nung binabasa ko po ito, meron po doon komentar na sinabi, si Peter daw po ay hindi nawalan ng pananampalataya that time. Kundi, pinanghawakan niya yung sinabi sa kanya ni Jesus Christ. Kung babalikan po natin sa Book of John, sabi po doon sa Book of John, chapter 21, verse 18, most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself
and walk where you wish. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke signifying by the death of the death he would glorify God. Dito po unang pinakita ni Jesus Christ kay Peter kung paano po mag-e-end yung buhay niya. So pinanghawakan niya po to, tinandaan niya to, kaya po ganun yung sitwasyon na nakita natin nung that day before. Excuse me po. In that day before his execution, ay natutulog lang siya. Kasi alam niya, hindi pa yun yung katapusan niya. Saan niya lang po sinabi, saan niya lang po naramdaman na malapit na po yung araw niya. Doon sa 2 Peter, doon lang po siya namaalam. Pero dito sa Acts, hindi pa po siya namamaalam kasi alam niya, marami pa siyang gagawin para sa Panginoon. Peter, before his execution, was sleeping. Did he just accept? Ayun nga po, hindi niya po tinanggap yung faith niya that time. At meron pa po dito kung along the way, parang nag-question po ako. Parang bakit ganun? Bakit ganun po sila manalangin? Di ba po mababasa po natin dyan sa verse 12, the same chapter, yung hinuli po si Peter, makikita pa lang po natin doon, na sa verse 5, the Bible said that the church is earnestly praying for Peter after he was being taken by King Herod. So doon pa lang, pinananalangin na ng mananampalataya ng church si Peter. Pero dito po sa mababasa natin, parang magtataka po tayo, bakit ganon yung naging reaction nila nung nakaligtas si Peter. In verse 12, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Dito po, sinabi po, praying. Nagpe-pray pa rin po sila that time. And as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. When he recognized Peter's voice, because of her gladness, she did not open the gate, but ran in and announced that Peter stood before the gate. But they said to her, you are beside yourself. Yet she kept insisting that it was so. So they said, it is an angel. It is his angel. Yung yung niligtas po ng Panginoon, si Peter sa kulungan, ang kala po kasi dito ni Peter, vision lang din yung nakita niya. Or vision lang din yung nararamdaman niya or na-experience niya. Kailan lang po nalaman ni Peter na totoo nga po siyang diniliver ng Panginoon. Nung nakalabas na po siya mismo doon sa kulungan. And then after that, during that time, tumakbo po siya sa bahay ni Mary, yung nanay ni John, whose surname was Mark. Tapos po, doon sila nananalangin. Yung kumakatok po si Peter, meron po doon babae na nangangalang Rhoda na nakarecognize ng boses ni Peter. Pero, instead na buksan niya yung pintuan, ano ginawa niya? Tumakbo siya, papunta doon sa grupo ng mga nananalangin, at doon niya sinabi na si Peter daw po ay nasa pintuan. Ano yung naging reaction ng mga nananalangin? Diba sabi doon? Earnestly praying for Peter. And sinabi rin po dito, they were together, gathered together, praying for Peter. Pero nung nandun na si Peter, anong sinabi nila kay Rhoda? Wala siya sa kanyang sarili. Na parang nagguguni-guni lang siya at sinabi pa nila, yung in-insist ni Rhoda na si Peter ngayon nasa pintuan, sinabi niya, hindi si Peter yun, hindi si Pedro yun, kundi isa lang anghel ng Panginoon. Nagets niyo po pa yung question na same na meron ako? Na bakit sila ganun? Na pinapanalangin nila si Peter. Pero nung in-answer ng Panginoon yung prayer nila, bakit ganun yung naging reaction nila? Parang hindi sila niniwala.
Parang they are praying without believing na kayang gawin ng Panginoon yung pinagpe-pray nila. Na kayang sagutin ng Panginoon yung prayer nila. In other point of view, Mary, the mother of John, whose surname was Mark, and to other who's with praying for Peter, meron sila, they prayed earnestly, but their faith is not overwhelming. Yung parang nagpe-pray sila, pero yung faith nila, hindi ganun katatag, hindi ganun kalawak, para malaman nila, para magkaroon sila ng belief na kayang sagutin ng Panginoon yung prayer. Minsan po ganun po tayo mag-pray. Pinagpe-pray natin isang bagay, na ganyan-ganyan, ganito, Lord, sa ganito po, tulungan niyo po ako, ganito, kasi ganyan-ganyan. Pero, deep within our heart, deep within our mind, parang nagkakaroon tayo ng doubt kung kaya bang gawin ito ng Panginoon. Subsub tayo sa pananalangin, pero yung faith natin, hindi kaya sagutin yung panalangin natin. Sana po i-work out natin yung ganitong trait na meron tayo na one, na nag-pray tayo, we must believe that the Lord is all-powerful, makaya niya itong gawin. Kung hindi niya man po nasagot ito sa oras na gusto natin ma-receive yung answer sa prayer natin na iyon, ibig sabihin, nakikita ng Panginoon na hindi pa ito yung tamang panahon na kaya natin i-receive na ang bagay na pinapanalangin natin. Kasi tandaan po natin, lahat ng bagay na pinapanalangin natin, it's either will help us or destroy us. Once na ma-receive natin yung sagot doon sa pinatala, matagal na natin pinapanalangin. Baka kung hindi pa tama yung puso natin, baka tayo lang yung matira ng bagay na pinapanalangin. Kaya matalino ang Panginoon at alam niya kung kailan niya tayo sasagutin sa mga panalangin. Di ba po, may experience pa nga po natin na once na sinagot na tayo ng Panginoon doon sa panalangin natin, parang wala na sa atin. Kasi parang hindi na po natin siya, wala na doon yung isip natin. Parang nagtiwala na po tayo sa Panginoon ng buong puso. Pero nung time na yon na parang naging complacent na tayo, doon tayo sinagot ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na kaya na natin yon i-handle. Na hindi na doon umiikot yung isipan natin. Kasi once na doon pa rin umiikot yung isipan natin, ibig sabihin, gustong-gusto natin yung bagay na yon, may gagawin tayo sa bagay na yon na hindi kaloob pa ng Panginoon. Kaya delay is not sa prayer natin. Delay means a preparation sa puso natin, sa capability natin para ma-receive yung prayer na ginagawa natin. So doon po tayo, ato pong gustong iparating sa atin ng books of Acts sa binasa natin. Na minsan, tanggalin po natin sa sa sarili natin, yung mabilis po tayong mag-judge ng mga tao. Na porket nakilala natin yung isang tao na ito ng ganito kasama, ganito yung pamumuhay niya, parang dideprive na natin po siya na kaya siyang gamitin ng Panginoon. Just like what nangyari kay Saul. Di ba po, yung ginamit ng Panginoon si Saul, maraming mananampalataya ang hindi naniwala sa kanya. Na parang tatakot pa sila na samahan. Paras lang naman po sila ng layunin, paras lang naman po sila ng gawain para sa Panginoon. Pero natatakot sila na samahan si Saul. Ganun rin po kasi tayo minsan. We easily judge somebody or someone because of our pagkakakilanlan sa mga taong. Parang hindi na po natin sila pinagkakatiwalaan na magbago. And then ano pa po, when we pray, dapat po mayroon po tayong puso na willing makinig at sumunod sa Panginoon. Just like yung sinabi ni Saul kay Jesus Christ nung na-encounter niya. Lord, ano po ba yung gusto niyong gawin ko?
once na nagtanong tayo ng ganong tanong kay Lord, sana po meron tayong puso na gustong sumunod at willing mag-obey sa Kanya. Kung ano man po yung gusto niyang ipagawa sa atin. Kaya with this, I pray, marami po tayong natutunan or nalaman sa salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako manalangin and we end this in prayer. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Kung saan po, Panginoon, we learn, we study of your word, Panginoon. Nawa po, Panginoon, likhain niyo po sa bawat isa yung puso na meron si Philip, Panginoon. Yung pagsunod ni Philip sa iyo, Panginoon, sa gawain, Panginoon, na pinagkakatiwala sa na Lord, in every ministry na ipagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon, nawa, Panginoon, magkaroon kami ng puso na hindi po kami nag-run after the success. We don't run after the fruitfulness ng ministry, Panginoon. Na every time, Panginoon, nabibigyan niyo po kami ng panibagong direction sa aming mga buhay, Panginoon. We can easily follow your direction, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. And we also pray, Panginoon, na kung paano po nyo binago si Saul, kung paano nyo po siya binigyan ng bagong pagkakainandan, ganoon nyo rin po sana gawin ang bawat gawin sa amin, sa bawat isa. Ang ganitong bagay, Panginoon, na hindi mo titingnan, Panginoon, yung nakaraan namin, hindi mo titingnan, Panginoon, yung pagkatao namin, Panginoon, para magamit mo sa iyong ubas ng Panginoon. Kundi, Panginoon, gagamitin mo ito, Panginoon, para mas lalo mong mapakilala ang iyong pagkakakilanlan sa bawat isa, sa bawat tao na gustong makilala ka, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw po ang aming pinupuri. Ikaw po ang dapat lamang namin bigyan ng kapurihan sa lahat ng oras, Panginoon. Every time, Panginoon, na we receive success, Panginoon, we must learn how to give it back to you, Panginoon. Kaya pa, Ama, likhain niyo po sa amin yung pusong mapagkumbaba before you, O God. Kaya po, Ama, salamat sa lahat ng ito. Hinihiling rin po namin, Panginoon, yung pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. As we go another week, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, bigyan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ng sapat na katapangan, Panginoon, na encouragement, Panginoon, to face this week, Panginoon, with gloriously, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming tinataas, ikaw lamang po ang aming dinadakila, ikaw lamang po ang aming pinupurihan, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat po. Ibabalik po namin sa iyo ang matamay napapurit pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.